we are celebrating the 50th Nutrition Month campaign. Nutrition Month is a way for us to promote proper nutrition to the Filipino. Andun yung pagbibigay pansin ng mga nutrition programs and interventions na kasalukuyan pong kinakonduct sa atin pong mga local governments. Pilipinas po ngayon ay nakakaranas ng triple burden of malnutrition. Meron siyang tatlong muka, which is undernutrition, overnutrition, and micronutrient deficiency. Pag sinabing undernutrition, andyan yung stunting, kung saan kulang po sa tamang tangkad, or andyan yung pagkabansot ng isang bata, or andyan din naman yung wasting, kung saan kulang naman siya sa timbang. Pag sinabi naman pong overnutrition, ang isang tao ay overweight or obese. So, sobra-sobra naman yung kanyang kinakain. And nagpapakita ito sa kanyang timbang. And yung micronutrient deficiencies, ito naman yung kakulangan sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan to function properly and mag-develop ng maayos yung atin pong katawan, and lalo na sa mga buntis, sa mga nagdadalang tao. Actually, wala pong pinipiling edad ang malnutrition. Sa mga pregnant women natin, 16% ay nutritionally at risk. And sa mga bata naman, 26% ay masasabi po nating stunted, yung mga bata na 5 years old and below. 42% ng mga adults po natin ay nakakaranas ng overweight and obesity. Yung hindi ka makapag-isip ng maayos, hindi ka makapag-focus, lalo na po sa mga bata, wala yung attention, hindi gumagana yung utak nila kasi nga kulang dun sa energy na kailangan na dapat nanggagaling dun sa tamang pagkain. And even sa mga matatanda, makikita mo rin na nagiging irritable kasi yung kinakain ay kulang sa tamang nutrients na kailangan po ng ating katawan. Set an example by eating with them. And pwede din mag-introduce tayo ng mga gulay na medyo friendly pa sa kanilang dila, tulad ng mga kalabasa, talong, sitaw, kangkong. General, ito pong malnutrition, they may cause cancer, they may cause heart diseases, lung diseases, kidneys, liver. Talagang lahat po naaapektuhan. Once na may kulang or sobrang sustansya sa katawan, it affects yung pag-function ng atin pong organ sa katawan. Has to have a healthy lifestyle. Hindi naman mawawala dyan yung tamang pagkain, pagkakaroon ng sapat na ehersisyo, at least 150 minutes a week. Hindi naman kailangan jogging, pwede namang maglakad ka, or even sa bahay, magkaroon ka ng brief exercise para lang karoon ka ng physical activity. Have enough hours of sleep, at least 6 to 8 for adults. Let's minimize yung pag-inom ng alcohol in moderation. Lagi nga po nating bilhin. Also, let's avoid po yung mga iba't ibang bisyo, especially smoking. It affects yung atin pong katawan.